The NBI is yet to zero in on the person allegedly hired by Vice President Sara Duterte to kill President Bongbong Marcos. But Bureau Director Melvin Matibag tells today's impeachment hearing that they are getting close. Among the persons of interest are members of the VP Security Group. Mobile journalist Arles de los Santos is reporting live from the Senate. Arles, what else did Attorney Matibag reveal? At tumagal lamang ng humigit kumulang 3 oras ang ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan nga ay kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag sa kanyang pagharap sa impeachment court na meron na daw silang mga pangalan ng umano'y mga persons of interest na kasalukuyang iniimbestigahan kaugnay sa di umano'y pagbabanta ni VP Sara Duterte sa buhay nila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa 20 tinukoy na persons of interest. Hindi raw inaalis ng NBI ang posibilidad na isa o ilan sa kanila ay ang mismong kinontrata para paslangin ang Pangulo. Ayon pa kay Matibag, kasama sa tinitignan nilang persons of interest ay ilang uniformed men at ilang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group. Bago yan, tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung paano ba tinutukoy ng NBI ang mga persons of interest gayong wala namang pinangalanan si VP Sara sa kanyang presko na umano'y kinontratang assassin. Paliwanag ni Matibag, may open source at human intel sila at tools para sa monitoring na kabilang sa kanilang investigasyon. Sa pagpapatuloy naman ng cross-examination ng defense team kay Matibag, diretsahang tinanong ni Defense Counsel Atty. Mark Binluan kung ang isinasagawa bang investigasyon ng NBI kaugnay sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos ay para lamang masubstantiate o magbigay ng ebidensya sa impeachment case laban kay VP Sara. Sagot ni Matibag, hindi. Naniniwala si Matibag na consummated na o nagawa na ni VP Sara ang betrayal of public trust noong sinabi ni Duterte ang pagbabanta sa kanyang online press conference noong November 2023 kung saan sinabi niyang may kinontak na siya umanong para patayin ang Pangulo kung may mangyaring masama sa kanya. Doon pa lamang daw ay nilabag na ni VP Sara ang kanyang pinanumpaang tungkulin na i-execute ang batas, hindi ang Pangulo. Binalikan naman ni Defense Attorney Binluan ang paggamit ni Matibag sa talumpati ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Rage Coalition noong April 12, 2026. Gate ni Binluan, protektado ng konstitusyon ang political speech at dapat may malayang makapagpahayag si Mayor Baste Duterte sa pagsalungat sa gobyerno maliban na lang kung martial law. Ipinalabas din ng defense team ni VP Sara ang mas mahabang video clip kaugnay sa pahayag nitong na-imagine niyang tanggalin ang ulo ni PBBM. Gate ni Binluan, hindi ba ang statement ay made in jest o pabiro o na-taken out of context lang ang bise? Sagot ni Matibag, hindi nila alam ang state of mind ng bise pero hindi nila nababaliwala ang naturang mga pahayag. Says. Arles, sa kanyang testimonya, ginamit din ni Director Matibag ang statement ng self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas. Ano ba ang tingin dito ng depensa? Kanina nga ay question ng depensa si Matibag kung bakit daw ginamit ang affidavit ng self-proclaimed at DDS na member at killer na si Arturo Las Cañas na basehan para nga patunayan ang umano'y pattern of violence di umano ng bise. Gayong hindi naman siya pinatawag ng NBI para kumpirmahin nga na siya ang nagbigay ng testimonya na ito na at ang laman lamang para daw ma-verify pero ang laman lamang ang nasabing affidavit ay isinumite sa International Criminal Court o ICC. Paliwanag ni Matibag ay hindi nila ipinasapina si Las Cañas dahil hindi nila ito matunton. Pero dumaan daw ang pahayag nito sa verification process nang magtanong pa si Atty. Binluan actually says, sumagot ng ask and answer po. Your Honor si Matibag na siyang pinaalalahanan naman ni Escudero. Pero Arles, nagkainitan ang ilang senator judges, isa na dito yung tungkol sa oras ng kanilang pag-interject o pag-manifest.
O actually sis, no, hindi ko alam kung ako lang, no, pero parang first time ko ngang marinig yung bell kanina na tumunog, no, kasi kanina medyo nagkagirian sina Senator Padilla nang sitahin nito ang prosekusyon dahil na-interrupt daw siya sa pagtatanong, no, tila naingayan din si Padilla sa mga miyembro ng prosekusyon at bigla itong nagtaas ng boses at sabihing bawal mag-ingay sa loob ng korte. Sa kalaunan ay nahimasmasan si Padilla at nakapagpahaba pa at napapahaba na ang question and answer ni Padilla ng prosekusyon. Dito naman no ay umalma na si Senator Judge Rafi Tulfo na tila pinapaboran daw ang mga taga-minorya sa oras ng pagtatanong. Nagpaliwanag naman dyan ang presiding officer na si Chis Escudero at sinabing wala namang majority o minority block sa impeachment court. Lahat sila ay senator judges. Pinagbibigyan din daw ang members ng majority block na nagpapa-extend ng kanilang mga oras. Gayunman, pinagsabihan niya ang tagapindot ng bell na maging consistent sa time limit ng senator judges. At dito na, natapos ang cross-examination kay Matibag at wala na rin naging redirect ang prosekusyon. Ses. Arles, ano ba ang sinabi kasi ni Senator Padilla na nagkaroon ng reaksyon sa prosekusyon? Kanina daw kasi says no, nagtatanong ito si Senator Padilla doon sa umano'y pagiging one-sided at dapat daw no maging balance daw yung ganyan and parang nakita nakuha natin sa record no na parang merong konting naging reaction dito yung mga ibang miyembro ng prosekusyon parang nagtawanan ata or nagbulungan though hindi naman ganoon kalakas and yun medyo sinabi ni medyo na galit nga no si Senator Padilla at sinabi na mismo sa kanyang bibig na he was interrupted. Pero Arles, ano ba talaga ang trabaho ng prosekusyon at ano ba talaga ang trabaho ng depensa? Linawin lang natin. Assess sa kahit ano namang korte no, sa ating mga lokal na hukuman, meron talagang dalawang panig. Ayan ay para sa prosekusyon, ayan ay yung nagsasakdal doon nga sa akusado kaugnay ng mga reklamo sa kanya. And for this case, no, yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte na nanggaling sa House of Representatives na 1/3 ang boto na kinailangan dito. So they found the probable cause, no, yung prima facie siguro conviction na sinasabi nga ng prosekusyon. No, and ayon, yung dahilan kung paano umabot dito sa impeachment court ang reklamong article of impeachment kay VP Sara. Apat yung grounds doon. And then syempre, ang Vice Presidente bilang respondent naman dito no, ay meron kanyang legal counsel. Syempre, ang kanilang posisyon ay para depensahan yung akusado o yun si VP Sara no. And syempre doon ay maghaharap ang prosekusyon at depensa, susubukin nila yung kanilang mga ebidensya, yung kanilang mga testigo at yung kredibilidad ng mga ito no. And for this case kay Matibag, credibility and bias yung naging punto ng depensa sa pagtatanong kay Matibag. Kaya naman kanina sa posisyon at pahayag ng prosekusyon, no, ayon kay lead private prosecutor Lorna Kapunan, may one side talaga ang prosekusyon at depensa at ayan ay syempre para ma-forward ang kanilang posisyon sa mga argumento na kanilang nais patunayan sa Senate Impeachment Court. May kanya-kanya silang papel. Maraming salamat. Mobile journalist Arles de los Santos reporting live from the Senate.